Erin, congratulations for your new project. Ayan, sa tagal-tagal, ngayon ka lang talaga nag-decide sa sarili mo na magpa-sexy. Why? Kasi po, hindi naman na tayo pabata. Eh, ba't pa-sweet? Yes, and at the same time, kasi hindi naman siya yung todo. Mas binibigyan halaga pa rin po yung story. The story. Yes, pati yung mga po actor ko. Hindi po kasi namin pinipeg yung dapat ipeg or hindi po kami nakikipag-competensya kahit kanino. Pero may ganung part po kami, pero hindi po ako. Yes. So, hindi ka ba natatakot na isipin ng iba na kung kailan ka nagkaroon ng baby, tsaka ka alam mo yan, pumasok sa pagpapasexy? Kaya nga po hindi pa rin ako open for that, na todo. Kasi ngayon yung pinakaunang priority ko po is yung anak ko pa. Siyempre, lalo lumalaki na siya. Matalino. Masyado na siyang maraming maraming tanong. Even yung pagdidress ko, sabihin niya, Mom, your dress is not appropriate. You know, change. Ganun siya. Oh, curious na siya sa maraming bagay. Yes, lalo na lalaki yung anak ko. So, ikaw ba may mga request ka before mo ginawa yung movie? Meron po. Mga limitations? Yes, marami po actually. Kasi hindi naman po dahil pumayag ako sa movie na ganito does mean na, alam mo yun, na ready ako for that. Siyempre meron po ako mga limitations. Mga limitations. Lang. Hindi po pwedeng all out. So dito sa pelikula, gaano ka-sexy si Erin? Ano yung ipapakita mo sa mga manonood? Hindi ko na nga po alam kung ayun pa yung mapapansin ng tao eh. Kasi once po nang panood nila yung The Last Resort, hindi sila ibang mararamdaman nila. Kumbaga parang ano lang yun, bonus. Oo, bonus na lang yun eh. Pero so acting talaga. Yes, hindi po talaga yun yung naka-focus niya. Kanina kasi na-interview ko si Oliver at ang sabi niya grabe nga daw yung mga love scenes na ginawa nyo. So, yes. Lalo na siya. Kaya nga, lalo na siya nga. So, paano pinaghandaan? Nag-usap ba kayo? Actually, nahihirapan ako anyway. Kasi galing ako sa break. For 6 months, nag-break ako sa showbiz. Tapos nag-offer ng movie na ganito. Tapos ang bigat. So, parang ako, inisip ko na lang, ito na yun. Ito yung last na ano mo, na after mo sa vacation sa showbiz, na pag-acting and everything. I'm very proud of myself actually, na parang bigyan ko talaga siya ng hustisya. Kaya nga sobrang excited na ako, gusto ko na siyang mapanood ngayon. And ikaw yung kauna-unahang artist nila. Yes po, kauna-unahang launching, artist diba? nila. And first movie ng Goblin Film. So yun ba yung isang reason kaya tinanggap mo din? Opo, kasi it's a big opportunity. Actually, bukod sa maganda yung story, magagaling yung mga artista na kasama ko, yun din po talaga. Dahil pioneer yung movie na una sa akin. So after this movie, willing ka pa rin to do another sexy films? Meron po. So meron na? Yes, meron po. May gagawin po. So tuloy-tuloy na? Tuloy-tuloy po siya actually. Lalo na ako yung first baby nila. So maraming projects na naka-line up sa'yo. Ang saya-saya naman ng taon mo. Diba? Happy po. Happy. Pero ikaw ba ay may pinagpapaalaman? Kumbaga meron ka bang mga tao na pinagpaalaman mo na ay magpapasexy na ako? Yung ate ko, pati nanay ko. Ano sabi nila? Yes, syempre sila parang hindi sila agree. Ayaw nila? Pati din naman ako. Parang same decision lang din naman kami. Parang pwede, pero may limitations. Kasi sa daming kaya mong gawin eh, di ba? Yes, halos lahat, mag-action, mag-drama, mag-comedy. So this time, di ba, parang naisip mo ba kasi parang sexy na lang hindi kong ginagawa, so try ko nga, parang gano'n. Yun nga din, parang hindi rin siya ganun ka baba para sa sarili ko. Pero maganda yung kinalabasan ng pagpapasexy ko. So sa next film ba, hihigitan mo yung pagpapasexy na ginawa mo dito sa first film? Malalaman po natin yan kung babaguhin ko yung contract ko. Pero for now po, ganun pa rin, same pa rin. Ganun pa rin. Same pa rin po ng limitations. So kamusta naman ang contract sa GMA ni Erin? Are you still with GMA pa rin ba? I'm not with GMA anymore. Hindi na. 2 years ago na. But right now, nag-self-manage po ako. Ngayon may show din po ako sa kanila, Love Before Sunrise. Yung kay Bea Alonzo. So personal mo na? Personal po. Yung director po mismo yung nag-message sa akin, Mars, guest ka naman sa show ko. Ganun na lang po. So kahit saang network pwede ka na? Yes po. So yun ba yung reason kaya medyo nag-hibernate ka ng 6 months? Yun din po yung reason. Yes, actually.
Kasi parang natatagalan na rin po ako sa mga process. Ilang taon na ako. So, 14 years na ako. Tapos sabi ko, ano ba to? Ito na lang. Kaya ang dami ko rin po ginawa. Nag-culinary ako, nag-interior design ako. So parang hinahanap ko lang din kung... Kasi alam ko na hindi naman ako forever mag-artist. Yes, diba? Lahat ko na ng tao. So, I'm just expanding yung opportunities and experiences ko na kaya kong daan. Mga pag-open ng business, mga ganyan. Yes. So ngayon ba may business na si Erin? Meron po ako existing business, yung charcuterie platter, yung mga cheese, wine, yun pa rin po. And right now, mas busy ako sa government projects na ginagawa ko. So marami ginagawa si Erin. Bukod sa pag-aartista. Yes. And being mom. Yes, of Ayan, course. kamusta naman ang bonding nyo ng baby mo? Very sweet. Actually, lumalaki siya, sobrang sweet niya na bata. How about the support ng daddy, the father? Same pa rin po. Same pa rin. Wala namang pinagbago. Education pa rin. Education pa rin. Wala namang pinagbago sa ano namin. Sa setup namin dalawa. Nahihiram niya pa rin every week. Ganun. So okay pa din. Okay naman. Naibibigay naman. Oo. Kumbaga parang hindi katulad dati na may mga issue. Kumbaga ngayon Hindi talaga ko na po okay kasi na. siya ginawang pinakagawang issue na parang magbigay ka, hindi okay lang, ano mo yun. Hindi na ako nagpilit ng kahit ano. But much better, okay lang naman. Ako hindi naman po, kumikita siya, kung ano yung kaya namin bigay sa anak namin. Siya kang gwapo ng baby mo. Tatali-talino, di ba? Correct. Ano, paano yan? Papapasukin mo ba sa pag-aartista? Well, depende po kung ano kapag gusto niya na? Kasi ang galing na kumanta, sobra. Oo, di ba? Kasi yung tatay, di ba? At ikaw kumakanta ka din. So ready ka na? Na minsan sabihin, ma'am, mag-aartista na ako. Kung gusto niya na, okay lang din naman po. Well, ako naman po nung pumasok ako showbiz, nag-aaral din ako. So parang kung gusto talaga siya, magagawa naman po. Kahit bata? Bata. Kung ako po tapon ng mga sama, gusto ko muna tapusin yung pag-aaral niya. Yes. Pero depende kasi, di ba? Pag gusto niya na talaga, suportahan mo na lang. Pati nag-aaral pa rin po siya ng Tagalog ngayon. Inglesero, di ba? Tagalog yung anak ko eh. Kasi nga, pinag-English mo. Kaya ganun. O, kamusta naman ang bonding nilang mag-ama? Nasa kanya po ngayon actually, mamayang gabi pa yung sol. So, wala bang ano, like, pag nasa kanya, hindi nag-aaya, uwi na tayo, punta na kay mami. Wala bang ganun? Hindi. Parang sinusulit niya lang rin. Kasi hindi naman sila everyday magkasama. Ganun din. So, parang alam niya na yun. At least na siya. At least na siya sa setup na gano'n. So, hindi ba sa'yo nagtatanong na kailan ako magkakaroon ng daddy or kapatid? Hindi Walang kasi ganon? ako, to be honest kaya siya, sa lahat ng naka-relationship ko, wala akong pinagpakitaan ng anak. Never ko siya in-introduce sa ibang partner ko. Never akong nagpakilala sa kanya ng ibang gay. Kasi ako, yun na lang yung respeto na kaya ko ibigay sa kanya. Kahit ano man nangyari sa amin ni Michael. Paano yun pag sure ka na this is the guy? Kapag sure na ako, siguro kapag engaged na ako, or kasal na ako, or pag mai-engage na ako. Tsaka mo magpapakilala. Yes. Ayaw ko kasi siya ma-confuse, like growing up na, ay, tito, tapos ibang tito na naman. Pero nauubig na hindi naman kasi ako mabilis mag-relationship. Matagal din ako mag-relationship, years din talaga. Pero ayoko rin, alam mo yun, parang ma-broken-hearted din yung bata. Correct. Na biglang mag-ano kayo, di ba? Yes. Pag naghiwalay. As of now po, parang mas gugustuhin ko na si Michael lang yung makilala niyang tatay. Tatay. So soon na, if ever na may dadating. If ever na may dadating, di ba? Papakilala mo na sa kanya, natural. Kapag ano na, kapag tumagal na, depende. Pag sure na kayo. Basta mahal niya yung anak ko. So this time talagang kumbaga gusto mo sure na. Opo. Parang alam mo na kung nagpi-play lang to. Oo, hindi naman kasi tayo, alam mo yun, halos lahat naman siguro. Lalo na kapag may anak ka na, you don't date to just have fun. You date to marry. Taray! Diba? That's how you matured Erin. Diba? After everything. Sa mga pinagdaanan, diba? Oo, dami. And at least strong ka pa din, diba? Tsaka lahat na, alam mo yan, nasusuportahan mo yung anak mo. And more of self-love, actually. Actually, tama ka doon, self-love. So, ikaw ba, willing ka pa rin mag-sign? Like, for example, isa-sign ka ng network. Depende po sa offer. Kasi, ang hirap na po kasi maging exclusive sa isang network eh. Hindi ka makatawid. Hindi ka makatawid, wala ka assurance kung gaano katagal ka mabibigyan ng... Minsan, nakatali ka pa, wala naman sila binibigay. So, parang yung opportunity po lumiliit. Instead of, alam mo yung malaya ka lang na
nagagawa mo lahat kahit saan, pwede kang gumawa ng show. So at this point of time, mas gusto mong nakakonsentrate ka sa film muna? Opo, film muna. Especially Pero may- sunod-sunod, di ba ang gagawin Opo, mo? sunod-sunod naman siya. Pero open pa rin naman po ako. Actually, yung Love Before Sunrise, ginagawa pa rin siya. So, Hindi pa rin siya tapos. oo. Parang pasundot-sundot lang yung taping doon. Okay na rin po yun. At least may project ka pa rin. Yes. TV, may movies. Yes. And abangan nila, may second movie ka na agad Yes. At ako po, nagagawin. isa sa nag-isip nun. Ah. Ng concept. So, gumagawa ka na rin ng ganun. Hindi So, po, may balak ka na, nag-share lang ako ng share idea lang. ko. So, wala kang balak na seryosohin dahil kaya mo na rin lang. Let's see po. Kasi hindi naman natin masasabi, di ba? Malay mo, may magbigay sa akin ng chance. O, magsulat ka ng Tsaka ganito. nagpipaint ka rin, di ba? Yes, Oo, ang nagpipaint dami ginagawa. Kamusta painting mo? Matagal Still na. ano ba? Nagpipainting pa rin po Painting ako, pa rin? pero yung malalaki, plano ko po kasi siyang i-exhibit para mabenta naman. Correct, oo. Pero, So, nakailan ka na? 3 malaki. Tatlong malaki. Yes. So, ilan ang plano mo para makapag-exhibit ka? Let's say 10 or 15 kung malaki. Or 8 yung pinaka... Pero ang lalaki nun. Sobrang lalaki na. Hindi, at least Ang meron hirap ka niya na. gawin actually. Yun nga. Pero pag wala kang At project, dahil sa busy sabay lang. schedule ko din, hindi ko na rin masin. Nagagawa. Kasi puyat, Umaga pa lang, pagod. mag-zoom na ako. May anak pa. Oo, may bata pa. Oo. At dahil dyan, invite mo ang ating mga friends, puso kapatid kapamilya to watch your movie. Yes, hello po. This is Erina Campo and sana po supportahan nyo ang launching ng The Last Resort this coming September 26 under Goblin Films. Yan, salamat po.